So what's up mga Adavercats, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, may iba naman tayo ng pag-usapan, may ibang topic naman po, no? At ayun, bago natin po pala ito simulan, welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Jay Guevara TV, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At isa ring TVJ Defender. At ito, pag-usapan natin itong isyung nagaganap kay Michelle D. So, ito nga, may mga video tayong papanoorin dito na yung ibang mga video nga ay posibleng nangyari bakit natalo si Michelle D. So, sa uli ng video natin yan. At itong video na sinasabing luto nga daw yung laban. At bakit nga ba nababash si Michelle D ngayon porket natalo lang sa Miss World, Miss Philippines, yan. Oo. So ito yung yung isang video, mga Kadavercats, na ito nga yung luto ang laban, no? So ang hirap kasi dito sa Pilipinas, mga Kadavercats, kapag natatalo, imbis na suportahan, imbis na i-push para magpursige at maging mas magaling pa sa susunod, lalo pa rin ang dinadown yung tao. Kagaya na rin dun, no? Kagaya ni Rendon, wala nang ginawa sa mundo kundi mambash lang. Magbigay lang ng komento na wala namang katuturan. No, so ito, panoorin natin para mas maganda. Michelle D, may matinding pinanghihinayangan, labis ang kalungkutan at hindi pa rin makapaniwala ang libo-libong Pinoy sa pagkatalo ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa katatapos lang na Miss Universe 2020. Miss Universe pala. Ingay nga ngayon ang patungkol sa top 5 controversy ng naturang pageant dahil pinaniniwalaan ng nakararami na di umano luto ang laban at tila ninakawan ang Pilipinas sa naging resulta ng prestigious pageant matapos lamang itong makapasok sa top 10 at hindi nakatungtong sa top 5. Isa pa sa palaisipan ngayon ay ang dalawang top 5 announcement na inilabas kung saan sa una ay pasok ang pangalan ni Michelle. Pero ilang minuto lamang ay napalitan ito ng panibagong listahan na hindi nakasama ang pangalan nito. Kaya naman labis din ang panghihinayang ni Michelle na hindi man lang umano siya nakahawak ng mikropono para sa question and answer portion. Ayon sa pahayag niya nitong November 19, 2023, sayang hindi ako nakahawak ng mic. I was training the whole year to make sure na if ever I had that moment, walang butas. But again, it's all about destiny. Sa kabilang banda, kumakalat din ngayon ang post ng isang Facebook user kung saan naglalaman ito ng dalawang screenshot photo mula sa litrato ng isa sa naging judge na si Mario Bautista kasama ang kampiyon na si Miss Nicaragua at ang isa naman ay mula sa IG post na naglalaman ng di umano espekulasyon sa nangyaring dayaan. Ayon sa nasabing post, I know she's deserving. Congratulations to her. But Mario, tell us who cooked the top 5 of Miss Universe. You were a judge. I know you know something fishy. Some woman got humiliated and I feel bad for her. Philippines Michelle D worked hard to get the Force for Good Miss Universe crown. She won top 1 voice for change for her advocacy, won the Carnival Special Award over 84 delegates, and did an amazing performance throughout her journey in MU. But what happened? They didn't let her enter the top 5 because they know she can win. Miss Universe page posted the official top 5 and she's in. But 10 minutes it changed. Cameraman knows it's Philippines, focusing his camera on her for a long minute. They know the results. If you're really into pageant, then you know this. Someone is really doing humiliating acts inside Miss Universe. And if you support that, I'm sorry but you're awful. Someone's dreams just put into nothing because the business or some people don't want her. That's not the essence of Miss Universe. Do something. I know you know better. Speak for the truth.
Gayunpaman, nagpahayag naman ng pasasalamat si Michelle sa lahat ng sumuporta sa kanya sa kabila ng kontrobersiya. Ayon sa IG post nito, "We did what we could but destiny has greater things for us. Everything always happens for a reason. I'm still trying to compose my thoughts and feelings with everything going on. But all I know is I'm truly indebted to all of you. We showed the whole universe what our bayanihan spirit can do and let's keep shaking them. Mahal na mahal ko kayo." Samantala, tila marami naman ang nakarelate sa naging reaksyon at matinding pagkadismaya ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach matapos niyang ipakita sa madla ang kinahinatnan ng kanilang telebisyon matapos panoorin ang Miss Universe 2023. Makikita kasing basag ang screen nito. Aniya, "Our TV situation after watching Grabe oh. we were hoping to hear her at Q&A." Narito pa ang reaksyon ng ilang netizen. "It seems like they deliberately didn't want you to be in the top 5 because they know you have the potential to win the crown with your excellent speaking skills. But despite everything has happened, we want you to know that we are extremely proud of you for raising our flag with such determination and dedication." Natakot sila na Pilipinas na naman ang mag-uuwi ng corona. "Magaling naman talaga ang delegate natin. Very proud of you. Ikaw ang Miss Universe para sa aming mga Pinoy." May dayaan nga ba? Ano ang opinyon mo sa kontrobersyang ito? Meron. Kasi ito natatandaan niyo yung kay Pia Wurtzbach dati, di ba? Na ipinatong na yung corona dun sa isa. Sa ano ba yun? Australia ba yun? Nakalimutan ko sino yung unang tinawag. Tapos inilipat kay Pia, di ba? Natandaan ngayon. Alam nyo, napapansin ko lang, na kada Pilipinas ang mga mananalo, maraming kontrobersyar na nangyayari. Natatandaan nyo yung sa Gilas, di ba? Binigyan nila ng, kahit ako, hindi ako maniwala na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Broly, di ba? Yung kay sa nakalimutan ko tong isa. Basta ito, nakakapagtaka lang mga kadabarkads. Bakit kapag Pilipinas ang nananalo, maraming maraming cheche-bureche ng mga pinagsasabi or ginagawang kalokohan yung ibang bansa. Katulad nito yung kay Michelle D. Nasa top 5 na siya pero biglang nawala. Anong nangyari? Yun yung pinakatanong dito ng bayan. Anong nangyari? Tsaka ito pa, deserve. Tsaka talagang tong si Michelle D talagang tinatawag na karapat-dapat na manalo dahil kung sa gandag meron, sa height, sa sexy, sa talent meron. Ang inaano kasi ng mga Pilipino, hindi mo rin masisisi. No, yung mga Pilipino na nagagalit ngayon sa ibang bansa or nagagalit din sa mismong ng Miss Universe na yan, na bakit nung unang nilabas ay nasa top 5 si Michelle D tas biglang nawala. Anong meron? At kaya lagi nagtataka lang ako kasi ito na naman kasi totoo naman yun nasa video na natatakot ang mga tiga-ibang bansa na Pilipinas na naman ang mag-uwi ng corona. Kasi nung nakaraan nangyari kay Pia, 'di ba? Nilagay na dun sa isang parang hindi nila matanggap na si Pia magalo na tuloy. Si Pia Wurtzbach yung nanalo. 'Di ba? Natatandaan niyo yung mga Kadabarkads na biglang nagulat na lang yung nanalo Si Pia pala talaga yung nanalo dun. Doon pa lang mapag-aalataan mo sila na parang ayaw talaga nilang manalo ang Pilipinas Kaya yung mga netizen ngayon hindi natin masisisi yan na kung bakit kung bakit dismayado sila sa hatol or sa pagja-judge na nangyari. No? So ito, panoorin din natin tong isang video mga Kadabarkads kung saan ay ito naman po yung kay yung mga komento po, yung mga nadismaya ng mga kilalang aktres bago tayo pumunta dun sa posibleng rason ng pagkatalo ni Michelle. Dito po sa
mga kilalang personalidad na nagbigay ng komento or na dismaya sa pagkatalo ni Michelle D. So ito. Wait lang ha. Ano lang natin. Okay. So ito mga Kadabarkads, panoorin natin mga Kadabarkads to. Yan. Okay. So, was rooting for the winner actually, and I think that she's very deserving. Although I am still wondering of what could have been if Michelle made it into the top 5 and had the chance to answer a few questions, because she's really good at Q&A. Miss Universe, pa-explain nito. Ano yan? Bakit Thailand ang tinawag nyo ay dapat Philippines? Yan ang original post ng Miss Universe Salvador. Ano to? Cooking show? Uy! Basta pa-explain ako Miss Universe, naiinis ako sa inyo. Ayusin nyo. Cooking show. Philippines was robbed. I have to admit, I'm confused about that. I really thought. Now, I don't know who I would have taken out, but I really thought Philippines was going to make the 5. Miss Philippines, Michelle D, deserved to be in that top 5. We always compare women, but at the end of the day, your interview and what you bring to the table, to the Miss Universe brand, is what's going to set you apart. So for me, I think I've heard that her interview is amazing, and I picked up the Vogue Philippines conversation of all the queens together, and reading that, it really gave me an essence of who she is, and she's an intelligent woman, and I think that brings a lot of value. So I think I would be more scared of the opposite side. They should be terrified, because if Philippines makes it to the top 5, she's dangerous. Emotional. Naiiyak si Catriona. Miss Universe Philippines didn't do that. Oh my God. Have you seen it? Dami talaga nasaktan, no? Sa mga judges. Ibig sabihin, dapat si Miss Thailand yung nilagay mo dito. Oo, tama. Alam mo yung mga scores sa mga judges, siya yung talagang final score at saka final top 5. Diba? Bakit Pilipinas na nilagay mo tapos pinost mo? Yun ang tanong ko din. Narito ang nakakalungkot na pangyayari sa Miss Universe 2023, lalo na para sa ating pambato na si Michelle D. Ano nga ba ang nangyari? Tara, alamin natin ang buong detalye. Okay. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Okay lang naman kami lahat. Ito, huminga pa rin. Welcome sa channel ni Mr. JD. Sige na, simulan mo na. Ang laban para kay Michelle D sa Miss Universe 2023. Sa pagpasok niya sa top 10, marami ang nag-alala at nag-expect na makakapasok siya sa top 5. Ngunit, sa kabiguan ng ating pambato, tila ba may kontrobersya at mayroong pandaraya na nagaganap. Marami kasi sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng kanilang damdamin sa social media. Ang iba, nag-aakusa na may daya ang naganap sa resulta ng kompetisyon. Gayunpaman, hindi rin naiwasan na magbigay ng reaksyon si Catriona Gray, isa sa mga nagbigay aliw sa ating bansa sa nakaraang Miss Universe. Makikita sa mukha niya ang pagkadismaya sa naging resulta. Ito ang unang beses na nadismaya si Catriona sa score na natanggap ni Michelle D. Kahit na hindi pinalad si Michelle D na makuha ang corona, hindi pa rin nagtagumpay ang pangarap ng marami na maging Miss Universe, ngunit naging malaking tagumpay ito para sa ating bansa. Kitang-kita ang suporta ng Pinoy fans para kay Michelle. Gayunpaman, hindi rin napigilan ni Vice Ganda ang kanyang nararamdaman sa lumabas na top 5 ng Miss Universe 2023. Kitang-kita ang kanyang pagkadismaya sa resulta. Ayon sa opisyal na anunsyo ng Miss Universe, kasama sina Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand, at Colombia. Ngunit, kamakailan lang, may nangyaring biglang pagbabago sa listahan. Nitong November 19, 2023, ibinahagi ng Miss Universe ang kumpirmadong top 5, ito ang Australia,
Nicaragua, Philippines, Puerto Rico, at Colombia. Ngunit, tila may kababalaghan at napalitan si Philippines ng Thailand. Nangyari. Ito ang kadalasan na tanong ng mga netizens, ano ang nangyari sa organizer ng Miss Universe? Hindi napigilan na magbigay ng reaksyon ng mga netizens sa biglaang pagbabago ng resulta. May mga nag-aakusa ng bias laban sa Pilipinas. Marami ang naglalabas ng kanilang sentimiento sa social media na nananawagan na baguhin ang sistema ng pagpili sa Miss Universe. Ayon sa mga netizens, kahit na hindi nakamit ni Michelle D ang korona ng Miss Universe, nananatili ang suporta ng ating mga kababayan para sa kanya. Bagamat may mga isyu sa resulta, muling ipinakita ni Michelle D ang galing ng Pilipino sa international stage. Para sa atin, siya ang tunay na panalo, at hindi mababawi ng anuman na resulta. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa... Wala. Ito kasi mga dabarkads, kahit naman din sino eh, nakita na ng mga Pilipino na isa ang Pilipinas or nakapasok si Michelle D sa top 5 tapos biglang napalitan. Diba? Ako, lalaki ako pero syempre alam nyo naman ako dito mga kadabarkads. Kahit sa ganyan, proud ako dyan kasi biruin mo Pilipinas, ano yan eh, Miss Universe yan mga kadabarkads. Kaya yung ano ni Catriona Gray, yung reaction niya, talagang kahit siya hindi makapaniwala eh. Biruin mo ba naman, nasa top 5 na biglang nawala. Ano nangyari dun? Wala rin palang kwenta. Akala ko sa Pilipinas may dayaan eh. Pati rin pala sa ibang bansa. Anak ng timang naman yan, no? Siyempre, mainis at mainis yung mga tao doon. Kitang-kita na eh. Expect na nila, top 5 na si Miss Philippines, Michelle D. Tapos mangyayari, biglang nawala. Biglang napalitan ng Thailand. So, hanggang ngayon ata, wala pa rin binibigay na impormasyon yung Miss Universe dito, yung mismong organizer, no? So, wala pa atang nilalabas na statement about dito. Kasi nga, nirereklamo ng mga Pinoy, may nangyayaring dayaan. At saka, ulitin ko yung katanungan ko kanina, na paulit-ulit na lang nangyayari na kapag Pilipinas yung mga nananalo sa ibang bansa, parang napaka-big deal. Hanggang sa ginagawa na nila ng mga issue, ginagawa nila ng kung ano-ano, parang hindi daw deserve, ganun. Kasi ito pa pinakamasakit mga kadabarkads, mga kabiyaya. Ang mga ang pinakamasakit dito, yung iba pa nating Pinoy, kukunti lang naman sila. Yung tipong natalo na nga yung pambato natin, binabash nyo pa. Imbis na suportahan nyo, imbis na iparamdam nyo na gaano siya kahalaga kahit natalo siya. Diba? Kahit natalo yung tao, sana sinusuportahan pa rin natin. Hindi yung ibabash nyo pa na kesyo, hindi naman daw maganda. Hindi naman daw smart. Hindi naman daw matalino, hindi naman talented. Hindi naman daw siya katulad nila Pia at ni Catriona Gray na talagang pang Miss Universe yung ganda. Sabi ko, ha? Ikaw itong mga misan yung utak talaga ng mga Pilipino, wala na sa ayos. Kaya gawin yung tatay kaya yan si Rendon. Si Rendon Ulupong. Isa din yan eh. May masabi lang eh. Ano daw yung sabi niya? Yung sa kay Michelle D, mukha daw para daw ginawa daw katawa-tawa ang Pilipinas. Si Raulo nga, baka nga ipagawa sa'yo yung costume ni Michelle D, hindi mo kayang gawin. So dito na tayo, mapunta tayo dito sa isang video mga kadabarkads, na kung saan ito nga daw, posibleng rason ng pagkatalo ni Michelle D. So ito, mapanoorin natin mga kadabarkads, no? Para lubos po nating maunawaan ang tawag dito, saan yun? Okay? Posibleng rason ng pagkatalo ni Michelle D. So ito po, play natin.
Ito nga ba ang tunay na rason kung bakit hindi naiuwi ng ating pambato ang corona? Ano nga ba ang kinalaman ng kanyang pagkatalo sa kumakalat na chismis ngayon? Wala yung chismis to. Tagal ha? Gumawa ng bagong history ang naging resulta ng Miss Universe ngayong taon. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakasungkit ng corona ay ang Miss Universe Nicaragua. Hindi na makapaniwala ang pambato ng Nicaragua na si Shanice Palacios. Na Nicaragua pala nanalo. Luwang ng fans sa kanyang pagkapanalo, hindi rin makapaniwala ang maraming Pinoy maging ang ilang pageant experts sa hindi pagpasok ni Michelle D kahit man lang sa top 5. May dayaan nga ba na nangyari? Mabilis nga na screenshot ng marami ang unang inilabas ng Miss Universe na top 5 kung saan kabilang doon si Miss Universe Philippines. Pero agad din nila itong binura. Bukod dito, kumakalat din online na kaya raw hindi siya nanalo ay dahil isang king si Michelle at hindi nararapat maging queen. Isang ano daw? Ito ay matapos siyang tawagin ni Michelle na nakabuo na ng tawagan ng dalawa. Michelle kami at sweet picture ng king si Michelle. Pero agad din nila itong binura. Bukod dito, kumakalat din online na kaya raw hindi siya nanalo ay dahil isang king si Michelle at hindi nararapat maging queen. Isang king? Bakit? Ito ay matapos siyang tawagin ni Miss Thailand na daddy. Sa tila sweet pictures nila na mismong si Michelle ang nag-upload. Sa palitan nila ng comments, makikita na nakabuo na ng tawagan ng dalawa bilang mommy at daddy. Ano namang connect nun? Kaya ba nakita sa kanya? Michelle D, umayos ka. Crown ang iuwi mo, hindi si Miss Thailand. #for the universe. Linid sa marami ang pagiging bisexual ni Michelle D. Bagamat very feminine na ngayon si Michelle, kamakailan lang nang linawin niya ang kanyang pagkatao sa publiko. Pahayag niya, I definitely identify myself as bisexual. I've identified with that for as long as I can remember. I'm attracted to all forms of beauty, all shapes and sizes. My mom would say, "Oh anak, when I was young, I had 5 girlfriends." She teased me sometimes because I had a very boyish demeanor. Kaya kasabay ng pagpresenta ni Michelle sa ating bansa bilang Miss Universe Philippines, viral muli ngayon ang kanyang mga throwback pictures dahil sa malayong-malayo ang naging transformation nito. Dahil makikita doon ang pagkaastig pa ni Michelle, lalo na sa kanyang mga forma. Masasabing boyish na boyish pa noon ng beauty queen actress. Tapos na ba? Tapos na nga. So, yun ang magiging dahilan? Kaibigan ni Francis and Ba? Ba't may nagsasalita bigla? I plan to get married next year. And biglang may nagsasalita. Married next year. Usapan natin dito, Michelle D. Isingit nyo yung married nyo. Sasampaling mo kayo. Bigla nainis eh. No? So parang kalokohan naman na porket bisexual, ayun na yung kinatalo. Parang di rin ako naniniwala. No, hindi ako against sa LGBT. At hindi rin ako sangayon na dahil natalo si Michelle D ay dahil sa pagiging bisexual. Hindi ako naniniwala doon mga kadabarkads. Hindi ako naniniwala doon mga kabiyaya na ganun. Alam nyo, lalo sa ibang bansa open doon, open-minded doon, wala silang pakialam doon sa mga LGBT. Normal lang nila ituring yan. Dito lang naman sa Pilipinas, big deal ang LGBT.
No, kapag LGBT ka dito, kadalasan sinasabi salot ka. Pero hindi nila alam, yung ibang mga LGBT dyan talagang mas may pakinabang pa sa ibang tao kaysa dun sa mga tunay na lalaki at tunay na babae. Kaya totoo yan. Para sa akin hindi yun ang rason. Pero kung usapang dayaan, meron talaga, promise. Kasi mahalata mo naman eh. Buruin mo, nasa top 5 na, biglang mawawala. Ano nangyari? Nagkamali na naman. Ano yan? Palagi na lang nagkakamali ang Miss Universe? Yung ano dyan? Palagi na lang ba kayong ganyan dyan? Nung nakaraan, parang ayaw nyo ipapanalo si Pia Wurtzbach ha? Nung nakaraan ba? Nung si Pia Wurtzbach yung nanalo, parang ayaw nyo ipanalo. Ngayon na kahit man lang sa top 5 makapasok si Michelle D, biglang nawala, biglang napalitan ng Miss Thailand. Ang ano pa dito mga kadaberkets, mga kabiyaya, kung sakaling Miss Thailand pa yung nanalo, yun talaga. Talagang magwuwelga yung mga ano dito, yung mga Pilipino na sumusubaybay sa Miss Universe. No? Kung halimbawa Miss Thailand yung nanalo, kasi si Miss Thailand yung pumalit doon sa top 5 kay Miss Philippines, di ba? Kung halimbawa ang Miss Thailand ang nanalo, gulo yan. Buti na lang hindi nanalo, iba nanalo. Tsaka ito para sa akin parang kahit hindi naman sa bias, no, pero kung pagbabasihan mo yung talent, ganda ni Michelle D tas yung nanalo, parang layo eh. Kayo ba mga kadabarkats, anong may bibigay nyo na komento dito? I-comment nyo lang po dyan, no? At free naman po yan. Pero para sa akin, Michelle D, kung sakali mo mapanood mo tong video na to, kami ay proud sa'yo. Ayaw mo, ano pa, tuloy-tuloy lang sa pangarap. Ano ba, hindi ko kasi alam to sa Miss Universe ba kapag natalo ka, pwede ka sumali ulit? Comment nyo nga dyan mga kadabarkats. Hindi ko pa kasi masyadong alam yung ganyan na rules dyan sa Miss Universe. Kasi pagkakaalam ko dyan, kapag nanalo ka, hindi ka na pwede ulit sumali. Pero kapag natalo ka ata, pwede pa ata ulit no? So mga kadabarkats, doon naman sa mga basher ni Michelle D, wag naman ho kayong ganyan. Siya na nga yung nagpursige na para maiuwi yung parangal or yung corona dito sa Pilipinas. Kaya siya na nagpakahirap doon. Tapos ibabash niya pa porkit natalo. Porkit na hindi niya naiuwi yung corona dapat ibabash. Wag naman sana ganun, no? Yung utak bulalo nyo may pakipala. So yung mga kadabarkats, hanggang dito na lang yung video natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.